Garapalan, walang kahihiyan talaga ang pinakita nitong mga Duterte Black senators. Talagang pinakita yung kanilang garapalang pagka pro-China. Alam nyo naman ang nangyari ngayong araw. Ha? Nag-deliver ng kanilang mga privilege speeches si Senadora Risa Hontiveros. Kinukundina niya ang ginawa ng Chinese officials, lalo na yung mga sa Chinese embassy. Alam naman natin itong nakaraang mga araw, grabe ang ginawa ng mga Chinese officials, lalo na yung mga nasa Chinese embassy dito sa Pilipinas. Grabe. Parang binastos ang ating mga officials, si Senadora Risa, si Senador Kiko, pati ang ating ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard, si Commodore J. Tariela. Talagang binubuli tayo mga kabunyog ng China. Ngayon mga kabunyog, nag-sponsor ngayon ng resolution para suportahan ang ating mga officials na binubuli ng China. At alam nyo, ang mga pumirmang senador, siyam ang senador ng minority, may isa lang sa kanila ang kahit paano sumama sa posisyon ng Senado na dapat kundinahin ang ginagawa ng China pambabasto sa atin. Si Senador Jingo Estrada. Pero yung mga kasamahan niyang 8, si Bongo, si Padilla, si Aimee Marcoleta, Chis Escudero, Alan Peter Cayetano, Joel Villanueva. Ang masaklap dito, yung kapatid ni Alan Peter Cayetano na kasama sa mayorya sana, sumama sa minorya sa pagboto sa isyu ng China. Sinabayan ang kanyang kapatid na si Alan Peter. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, nakita natin ngayon yung mga Duterte Black senators. Actually, yan si Pia Cayetano, Duterte naman talaga yan. Ang medyo kumalas lang sa kanila sa usapin ng China, si Jingo Estrada. Pero lahat ng pro-Duterte senators talagang mga kabunyog, talagang hindi sila pumirma, hindi sila bumoto pabor doon sa resolusyon. Dapat lang naman sanang sinuportahan yung resolusyon na yon. Kung maganda sana, sa sitwasyon na ginagawa sa atin ng China, dapat sana minorya o mayorya man ng Senado, kung mahal mo ang bansang Pilipinas, kung pinaglalaban mo ang national sovereignty natin, territorial integrity, kahit minorya ka, hindi na ito usapin ng minorya o mayorya, usapin na ito ng bayang Pilipinas, dapat sana bumoto sila doon. Yun ang karespe-respeto, mga kabunyog. Ang problema, si Robin Padilla, dinipinsahan ng China. Nag-speech pa si Robin Padilla. Sabi ni Robin Padilla, tama lang yun, nabastusin tayo kasi binabastos din natin sila. Tama ba yung ganun, mga kabunyog, mga kabayan? Tama ba yun sa isang senador ng Pilipinas? Ang sabi ni Robin Hood Padilla, tama daw ang wala daw siya, naunawaan niya daw ang ginawa ng China sa atin. Binastos daw kasi natin ang China, kaya binastos din tayo. Imagine niyo yan, mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta naman, ang sabi ni Marcoleta, bakit kasi natin inaaway ang China? Makapangyarihang bansa ang China, mayamang bansa, katabi natin. Pwede naman nating maging kakampi ang China, bakit natin inaaway? Mga kabunyog, mga kababayan. Yung ganong mga pananaw, lantaran nilang sinabi, ang ganon, naka-cover ng TV, naka-livestream, pinapanood ng publiko ng buong sambayan ng Pilipino. Tapos senador ka ng Pilipinas, sabi ni Robin Padilla, binabastos kasi natin ng China, kaya binabastos din tayo. Wala, sa tingin ko, unawain daw natin ang China, ang pambabastos natin daw sa China, ginagantihan daw tayo ng kabastusan. Grabe, mga kabunyog, mga kababayan. Si Marcoleta naman, bakit daw kasi ganyan ang ginagawa natin sa China? Kaibiganin daw natin ang China kasi pwede naman natin itong maging kakampi. Ay, ano ba? Ano nang nangyayari sa mga senador na ito? Mga kabunyog, mga kababayan, garapala na ang nila, ang pagka-pro-China nila. Traidor ito sa bansang Pilipinas. Ang nakakalungkot, alam nyo,
Halimbawa sa Taiwan mga kabunyo, pag may eleksyon ang Taiwan, ang mga mamamayang Taiwanese, ang pagboto nila, inaalam nila. Sino sa mga kandidato ang pro-China? Sino yung para sa Taiwan? Pagka sinabi mong pro-Taiwan independence, ibig sabihin gusto mo na ang China, ang Taiwan ay manatiling independent sa China. Ang tawag diyan mga pro-Taiwan independence candidates. Pero kapag pro-Beijing candidates ka, ibig sabihin gusto mo na ang Taiwan sumama na, maging part na ng China. O, pag nagbubutuhan ang eleksyon doon sa Taiwan, yun ang tinitingnan ng mga botante. Natatalo yung mga pro-Beijing. Kasi siyempre, ang gusto ng mga Taiwanese, magsarili na silang bansa, independent na bansa na ang Taiwan. Huwag gagawing bahagi ng China, ng Beijing. Pero mayroon din kasing mga Taiwanese na politiko na ang gusto nila maging part na o probinsya na ng China ang Taiwan. Ang tawag doon mga pro-Beijing candidates. Pero kapag nagbubutuhan, ninalampaso ng mga Taiwanese. Yung mga Taiwanese na botante, mamamayang Taiwanese, nilalampaso nila sa eleksyon ang mga pro-Beijing na kandidato. Kahihiyan. Pinapakita nila na nakakahiya kayo. Ganyan mga kabunyog sa Taiwan. Ang Taiwan pinaglalaban nila ang kanilang gusto nila maging independent na bansa na ang Taiwan. Dapat kilalanin na nga ng buong mundo. Kasi ngayon ang kinikilala ng buong mundo ano pa rin eh. Ang kinikilala ng maraming bansa kasama na ang Pilipinas. One China policy, mainland China eh. Ang gusto naman ng Taiwan, kilalanin nyo na kami bilang malayang bansa. Kaya may mga politiko sa Taiwan na ganun ang kanilang plataforma, ipaglaban ang kalayaan ng Taiwan laban sa China. Pero mayroon ding mga kandidato na ang plataforma naman nila, wag na nating kalabanin ng China. Maging part na tayo ng China, maging part na tayo ng probinsya o probinsya ng China. Ang tawag doon pro-Beijing. Ngayon, pag nagbubutuhan, anong ginagawa ng mga Taiwanese? Nilalampaso nila ang mga maka-Beijing o maka-Chinang politiko. Siyempre, pinapakita ng mamamayan ng Taiwan, kung kayo ay maka-China, doon kayo sa China, ayaw namin sa inyo, hindi namin kayo bubutuhan. Sa Pilipinas, bubutuhan pa ba ninyo ang mga ganyan na mga kandidato? Yang mga pagmumukha na yan? Kaya nga, si Sara Duterte, lantarang pro-China yan. Tapos bubutuhan pa. Yung mga Marcoleta na yan, yung mga Robin Hood Padilla, kita nyo naman ang pagsasalita nila kanina. Sa panahon sanang ito, sa ginagawa ng China sa atin, hindi na sana dapat tinitingnan kung minorya sila o mayorya. Dapat nagbobosi sila bilang mamamayang Pilipino. Kung dapat sana, kaya lang talaga namang itong mga pro-Duterte na ito, talagang garapal ang pagka-pro-China nito. Hindi na nahiya kanina. Grabe. Ha? At tandaan ninyo mga kabunyog, tandaan ninyo, yang mga sila Sara Duterte ay susuportahan ng China, babaha ang pera ng China sa eleksyon sa 2028. Gusto ng China hawakan ulit tayo, katulad nung panahon ni Duterte. Gusto nila na ang mga senador na manalo sa eleksyon sa 2028, karamihan dapat pro-China. Gusto nila na ang presidente ng Pilipinas ay pro-China. Babahain tayo ng pera ng China. Gagamitin yan. Susuportahan yan ang mga kandidatong pro-China. Nung isang araw, di ba pinatawag si Marcoleta ng ng bagong ambasador ng China? Pumunta si Marcoleta doon sa China o sa embassy ng China dito sa atin sa Pilipinas, yung bagong ambasador. Miniting si Marcoleta. Pinagmalaki pa yan ni Marcoleta sa speech niya kanina. Sabi niya, nung isang araw, inimbitahan ako ng bagong ambasador ng China dito sa Pilipinas. Pumunta naman daw siya doon. Imagine niyo yan mga kabunyog, mga kababayan. Kaya sana naman mamulat na rin ang mamamayang Pilipino. Mamulat na tayo. Ano bang gusto na? Imagine niyo, ang mga argumento nitong mga pro-Duterte na ito na nagtatanggol sa China, hindi ba nila nakikita? Tayo ba'y nakikipag-away sa China? Hindi tayo nakikipag-away sa China. Hindi
hindi natin intensyon na makipaggera sa China. Ang dapat gawin ng China sa atin, itigil nila ang pagkamkam ng teritoryo natin. Atin yan. Sinusunod daw nila ang UNCLOS, United Nations Convention on the Law of the Sea, kalagay sa UNCLOS. Mula sa ating baybayin, yung ating coast, mula sa ating baybayin, susukat ka ng 200 nautical miles, susukat ka, ang tawag doon, exclusive economic zone. 200 nautical miles. Oh, ang West Philippine Sea ay yun, yung 200 nautical miles, nakalagay yan sa ating, nakalagay yan sa UNCLOS. Ay ang ginagawa ng China, gumuhit sila ng 9-dash line. Abot yung ating exclusive economic zone. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, kung ang China, magdodrawing sila ng kanilang exclusive economic zone mula sa kanilang coastline, magdodrawing din sila ng 200 nautical miles. Yung labas doon sa 200 nautical miles, yung lampas noon, international seas na yan. International waters na yan. Ganun din tayo. Yung lampas na sa 200 nautical miles, international waters na yan. Pero yung 200 nautical miles, exclusive economic zone natin yan. Sa exclusive economic zone natin, wala tayong full sovereignty doon. Pwedeng dumaan doon ang mga barko ng China. Kahit ang mga barko ng ibang bansa, pwede pa rin. Pero ang paggamit ng natural resources doon, tayo. Yung natural gas dyan, yung oil dyan, langis, atin yan. Kasi exclusive economic zone natin yan. Ngayon, anong ginagawa ng China? Kiniklaim nilang kanila yun. Kaya tayo tinataboy. Tama ba yun? Saang international law yan? Wala. Walang basis sa international law ang ginagawa na yan ng China. Yung kanilang 9-dash line, walang basis sa international law. Malinaw yan. Samantalang tayo, tayo na mamamayang Pilipino, ang ating pagkiklaim ng ating exclusive economic zone ay mayroong basihan sa international law. Oh, malinaw yan mga kabunyog, mga kababayan. Sa international law, ang ating pagkiklaim ng exclusive economic zone natin ay mayroong basihan. Ang UNCLOS ang ating basihan, yung United Nations Convention on the Law of the Sea. Malinaw yan. Kaya nakakalungkot ito na itong mga senador na to ng Pilipinas, parang hindi yata to senador ng Pilipinas. Senador pa ba yan ng Pilipinas? Mga senador pa ba yan ng mga Pilipinong senador pa ba yan? Mukhang kailangan na nilang doon na sila sa China eh. Sumama na sila doon kay Martin Andanar. Di ba si Martin Andanar nandun na? Oh. At ang nakakalungkot pa dito, marami tayong mga kababayan na pinagtatanggol ang China. Sa bagay, kung yung mga senador nga natin, pinagtatanggol ang China, ay hindi naman nakapagtataka na may mga vloggers, may mga DDS supporters na pinagtatanggol ang China. Kaya nakakalungkot. Nakakalungkot. At itong nangyaring itong butuhan ngayong araw na yung Siyam yung minority pero ang nangyari sa kanila, yung isa hindi sumama sa butuhan. Hindi sumama. Si Jinggoy Estrada. Si Jinggoy Estrada, sumuporta siya doon sa resolution kontra sa China. Pero si Pia Cayetano, nakasama sa mayorya, hindi sumama sa mayorya sa butuhan. Sumama sa minorya. Ibig sabihin, pro-China. Yan, nakakasuka rin yan Nakakasuka rin yan si Pia Cayetano. Sa bagay, wala kang aasahan dyan kay Pia Cayetano kasi, siyempre kapatid yan ni Alan Peter, mga kabunyog, mga kababayan, talaga yan? Si Alan Peter Cayetano kasi, yung kapatid niya, talagang pro-China yan. Pro-China yan si Alan Peter Cayetano. Kaya, ito mga kabunyog. So, ang nakakaano lang dito, kaya medyo kahit si Erwin Tulfo kanina, mga kabunyog, sabi ni Rapi Tulfo,
Sabi ni Rapi Tulfo, ha? Anong sabi ni Rapi Tulfo kanina? Umalis na daw dito, layas. Kung hindi ninyo kaya, kung hindi ninyo nirerespeto ang Pilipinas, ang aming freedom of speech, alam nyo kasi, ang binabatikos ng China na sinusuportahan naman itong mga Duterte senators, yung ginawa ni Commodore J. Tariela. Si Commodore J. Tariela ay may lecture, nagsalita sa isang forum, mayroon siyang pinakitang karikature. Yung karikature na pinakita niya, ano, kamukha talaga ni Xi Jinping. Kamukha ni Xi Jinping, pero cartoon. O, galit ang China doon. Bakit ginawan na cartoon o caricature na katatawanan si Xi Jinping? Pambabastos daw yon sa kanilang presidente. Ay sa atin kasi freedom of speech yun. Sa kanila talaga wala namang freedom of speech. Pero irespeto nila yung freedom of speech natin. Kung wala silang freedom of speech doon, bahala sila. Basta tayo mayroon. Yun ang punto ni Senador Rapi Tulfo. Yun din ang sinasabi naman ni Robin Padilla, hindi, tama yung China. Binastos kasi natin ang China eh. Kaya ginantihan lang tayo na kabastusan. Wow! Kabunyog mga kababayan. Grabe yun. O, tapos yun din ang speech ni Senadora Risa Hontiveros. Sabi ni si Senadora Risa Hontiveros kasi, binabastos din ng China. Sabi kasi ni Senadora Risa Hontiveros, yung ginagawa na yan ng ng China ay hindi gawain ng isang guest. Hindi yan gawain ng isang guest. Ibig sabihin, nandito kayo sa Pilipinas, may embahada kayo dito, irespeto nyo ang Pilipinas. Matuto kayong magrespeto. Wala kayong respeto na guest kung ganyan sa ginagawa nyo. Yun, nagalit na naman ang China kay Senadora Risa Hontiveros. Ha? Hindi raw sila guest sa Pilipinas. Wow. Tapos siyempre, si Senador Kiko, pinagtanggol din si Senadora Risa at si Commodore J. Tariela. Binalikan na naman ng China si Senador Kiko. O, ang malungkot ngayon, sa halip na magkaisa itong mga senador na ito, wag nang tingnan kung minority ka o majority. Tingnan mo na lang yung pagka-Pilipino mo, ipagtatanggol mo ang Pilipinas. Ang malungkot, hindi. Pinagtanggol ng mga ito yung China. Yung privilege speech ni Robin Hood Padilla, pro-China. Sabi ni Robin Hood Padilla, binastos natin ang China, di tama lang na bastusin din tayo. Sabi naman ni Marcoleta, ba't kasi inaaway natin ang China? Malaking bansa yan, makapangyarihan. Ba't hindi natin kaibigin na lang? Nakakasuka ito. Isipin natin na sa 2028, kakandidato uling mga senador ang marami dyan. Susuportahan yan ng China. Si Sara Duterte na garapalang maka-China, susuportahan yan ng todo ng China. Bubuhusan yan ng pera. Gusto ba natin ng ganun? Na ang presidente ng Pilipinas ay garapalang maka-China? Gusto ba natin na ang vice-presidente ng Pilipinas, kung si Marcoleta yan ang maging vice-presidente ni Sara, gusto ba natin na garapalang pro-China, presidente, vice-presidente? Gusto ba natin na ang mga senador, karamihan, maka-China? Anong gusto na natin sa bansa natin? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung mga senador na yan, ganyan, namamayagpag sila, garapalan nilang ipinapakita ang pagka-pro-China nila. Kaya si Sara Duterte, pinapakita niya ang garapalang pagka-pro-China. Bakit? Kasi sa kanila, kahit naman kami pro-China, mananalo pa rin kami sa eleksyon ng Pilipinas. Yan ang malungkot, mga kabunyog na katotohanan. Yan ang nila. Alam nyo dito sa bansa natin, yung mga politiko kaya nagnanakaw, impunity, kasi alam naman nila na kahit naman tayo magnakaw sa kaban ng bayan, mananalo pa rin tayo sa eleksyon. Kahit naman tayo kilalang pro-China, mananalo pa rin tayo sa eleksyon. So, hindi pa ba tayo magigising, mga kabunyog, mga kababayan? Hindi pa ba tayo magigising sa nangyayari sa bansa natin? Sa Taiwan, pag bumuboto ang mga Taiwanese, tinitingnan nila sa mga kandidato nila, ano bang stand nito sa issue ng China? Kung ito ay maka-China na pro-Beijing na gusto tayong gawin probinsya ng China, wag.
Hindi nila binobotohan yan. Yung politiko na para sa kalayaan, soberanya ng Taiwan, ipaglaban ang kalayaan ng Taiwan, yun ang binobotohan nila. Linalampaso nila sa eleksyon yung pro-China, yung pro-Beijing. Dito sa atin, baliktad eh. Kahit maka-China ka na, nagarapalan na, binubuto pa rin. Hindi ba tayo nahihiya dyan bilang bansa? Kaya yung mga tulad nila Cayetano, yung magkapatid na Cayetano, kaya yung mga tulad nila Marcoleta, tulad nila Bongo, nila Padilla, hindi sila nahihiya na maging pro-China eh. Bakit? Kahit naman kami pro-China, mananalo naman kami. Ganon din si Sara. Nag-aambisyon yan na maging presidente. Darapalan din niya na pro-China. Itatanggi niya ba na hindi siya pro-China? Hindi niya yan itatanggi kasi total naman kahit naman ako alam ang Duterte ay kilalang maka-China, mananalo pa rin naman ako sa eleksyon. Hindi naman tinitingnan ng China 'yon, 'di ba? Ganun sila. Ang karamihan ng Pilipino ay katulad ni Cyril Diamante. Kaya ito, tingnan niyo 'tong nangyayari sa bansa natin. Yan mga kabunyog. Gayon din sa korupsyon. Ang mga korap sa bansa natin, nananalo pa rin sa eleksyon. Kaya anong ginagawa ng politiko? Magnakaw pa rin tayo. Total, pagdating ng eleksyon, hindi naman issue ang pagnanakaw natin. Ang importante, magnakaw tayo, mamili tayo ng boto, bigyan natin sila ng ayuda, kung ano man ang nila, hingin, ibigay natin, bigyan natin ng bawat botante, bigyan natin ng 1,000. Mananalo pa rin tayo. Magnakaw na lang ulit tayo. Wala namang problema eh. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Yan ang malungkot. Yan ang katotohanan. Kaya sana, mula ngayon, nakita nyo naman kung gaano kagarapal itong mga politikong ito. Wag na. Panahon na tayo'y magsabi, tama na. Kayong mga maka-China, dun kayo sa China. Pia Cayetano, Alan Peter Cayetano, magkapatid, doon na kayo sa China. Bongo, doon na kayo sa China. Isama mo na si Bato. Kaya lang, kailangan si Bato madala sa ICC. Ruben Padilla, huwag ka nang mag-astang makabayan na Andres Bonifacio ka. Si Andres Bonifacio lumaban sa kolonyalismong Espanyol. Ikaw, huwag mo nga kami, Ruben Hood Padilla. Ay, mga kabunyog, sa totoo lang, yan ang mag-isip-isip na tayo mga kabunyog, mga kababayan, magising na tayo. Magandang araw sa inyong lahat, magandang gabi po, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka, bunyog, kapag buklod ay may pag-asa, Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw, sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog.